Alam mo ba na may mga kakaibang mindset ang mga bilyonaryo? Mga prinsipyong hindi alam ng 99% ng mga Pinoy. Ito ang tinuturo sa librong The 10 Pillars of Wealth, Mindsets of the World's Richest People by Alex Becker. Mga mindset na ginagamit ng richest people sa mundo. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 powerful mindsets na pwede mong i-apply sa buhay mo. At sa dulo, may bonus mindset ka pang dapat abangan. Pillar number 1, rejecting getting rich slow. Ayon sa author ng libro, may dalawang paraan para yumaman, mabagal o mabilis. Ang mabagal na paraan ay ang pagkakaroon ng trabaho. Safe? Oo. Pero ayon kay Alex Becker, ito raw ay may hidden risk dahil madaming bagay na out of your control. Katulad ng pwede kang matanggal o malay off sa trabaho, malugi ang kumpanya, o bumagsak ang ekonomiya. Kahit ilang dekada pang tagal mo sa trabaho, para kang may financial sandcastle na isang malakas na alon lang ay posibleng mawala lahat. Ayon sa author, mas mababa raw ang risk ng mabilis na paraan ng pagyaman kasi you control everything. Hindi ito instant success, pero ikaw ang magdedesisyon kung gaano ka kasipag, ano ang aaralin mo at paano mo i-apply yung skills mo. Kahit mag-fail ka ng ilang beses, may natututunan ka at bumabalik ka ng mas malakas. 3 ang key ideas dito. Number 1, you control your life. Number 2, you can get better at anything. At number 3, you are allowed to fail. Ang tunay na low-risk bet ay hindi lang sa trabaho, kundi sa sarili mo. Paano natin gagawin yun? Dito papasok ang susunod. Pillar number 2, separating time from money. Napansin mo ba na karamihan sa atin nakatali ang income sa oras? 1 hour of work equals 1 hour of pay. Safe ito pero limitado. Kasi kahit gaano ka pa kasipag, may 24 hours lang bawat araw. Kaya kung sa oras ka lang nakadepende, magiging limitado rin ang kikitain mo. Ito ang mindset na binabasag ng mga bilyonaryo. Ayon kay Alex Becker, kailangan mo matutunan kung paano ihiwalay ang oras sa kita. May 2 paraan dito. Number 1, increase the value of our time. Dito papasok yung mga kumikita ng malaki kada oras, katulad ng mga lawyers, pro athletes gaya ni LeBron James o mga artista. Ang problema, hindi lahat kayang maging sikat, smart o gifted. Pero buti na lang may isa pang paraan. Number 2, completely separate time from income. Ibig sabihin, hiwalay mo ang pera sa oras, kung saan maaari kang kumita kahit hindi ka actively working. Ayon sa author, ang magandang paraan para magawa ito ay through building systems at businesses na kayang kumita kahit wala ka. Halimbawa, automated software, rental properties, online products o kahit negosyo na pwede mong iparan sa ibang tao. Ngayon, hindi ibig sabihin na kapag nagtayo ka ng business ay automatic na yayaman ka. Pero, ayon sa author, ito ang mga importanteng tanong na dapat mong sagutin. Number 1, kumikita ba to kahit wala ako? At number 2, kaya ba siyang i-automate, i-delegate at i-scale? Kung oo ang sagot mo sa mga ito, posible ka nga maging successful at yumaman sa business na naiisip mo. Pillar number 3, accept that you must be better than everyone else. Alam mo ba kung bakit hindi lahat nagiging milyonaryo? Sabi ni Alex Becker, simple lang. Kasi naniniwala silang average lang sila. At kapag iniisip mong ordinaryo ka, ordinaryo rin ang maging decisions at resulta mo. Pero mga yumayaman, they act as if they belong to the top 1% kahit nagsisimula pa lang sila. Hindi ito tungkol sa pagiging mas gwapo, mas matalino, o mas swerte. Ang ibig sabihin nito, mas handa kang magtrabaho, mas mabilis kang mag-improve, at matutong hindi bumitaw kahit ilang beses ka pang mabigo. Isipin mo parang pagtugtog ng gitara. Sa simula, sablay lahat. Pero dahil hindi ka tumitigil, eventually, gumagaling ka. Same sa pera at sa negosyo. Hindi ito swerte, kundi consistency at mindset.
Tandaan, ang nananalo hindi yung pinaka-safe, kundi yung pinaka-determined at pinaka-confident gumawa ng bold moves. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto pang laging updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Pillar number 4, knowing every little thing is 100% your fault. Marami sa atin kapag may problema, unang instinct ay sisihin ang iba. Pero ayon kay Alex Becker, kung gusto mong umangat sa buhay, kailangan mong tanggapin na lahat ng nangyayari sa'yo ay 100% responsibility mo. Oo, harsh pakinggan at parang unfair. Pero isipin mo, kapag sinisi mo ang iba, wala kang control. Kapag inako mo ang blame, hawak mo ang manibela para baguhin ang sitwasyon. Halimbawa, kung lugmok ang negosyo mo ngayon, pwede mong sisihin ang ekonomiya, empleyado, o competitors. Pero kung tatanungin mo ang sarili mo, ano ang mali kong ginawa? Ano ang pwede kong ayusin? Doon ka nagkakaroon ng tunay na solusyon. Ito ang sikreto ng mga successful na tao. Walang excuses, pero puro responsibility. At dahil inaako nila ang problema, sila rin ay nakakagawa ng solusyon dito. Ngayon, natanggap mo na ang nangyayari ay fault mo. Ang tanong, paano ka gagalaw? Mananatili ka bang takot mawalan ng pera? O kaya mo bang isipin na posibleng may unlimited opportunities sa paligid mo? Which leads us to our next mindset. Pillar number 5, adopting an abundance mindset. Isa sa pinakamalaking difference ng mga bilyonaryo sa karamihan ng tao ay kung paano sila mag-isip tungkol sa pera at opportunities. Normal mindset, scarcity. Lagi silang takot na maubusan, kaya hawak ng mahigpit ang pera. Puro tipid at stuck sa comfort zone. Pero mga mayayaman, abundance mindset ang gamit. Ang iniisip nila, may unlimited na opportunities. Ayon kay Becker, hindi ka yayaman kung lagi mong iniisip na kulang. Kailangan mong paniwalaan na kaya mong mag-create ng value at kahit ilang beses ka pang malugi, kaya mong bumangon at kumita ulit. Kapag abundance ang mindset mo, nagiging mas creative ka sa pag-solve ng problems, mas confident sa pag-take ng risk, at mas kaya mong makakita ng opportunities kung saan puro takot at problema lang ang nakikita ng iba. Pillar number 6, forgetting what if and focusing on what is. Marami sa atin ang nai-stuck na sa what if. What if mag-fail ako? What if malugi yung business? Pero ito ang sikreto ng mga bilyonaryo. Hindi sila nai-stuck sa what if, pero nakatutok sila sa what is. May kwento si Alex Becker tungkol sa dalawang salesman. Si Ben, puro takot. Araw-araw nag-aaral, iniisip lahat ng posibleng mali, pero wala siyang benta. Si Roy naman, diretsong kumakausap sa customers. Nagkakamali, pero natututo agad. After weeks, si Roy kumikita na dahil tinutukan niya ang what is. Paano makabenta ngayon, hindi puro what if. Ito ang tinatawag na perfection paralysis, kung saan hinihintay mong maging perfect muna ang lahat bago ka kumilos. Kaya ang tanong, mas matimbang ba yung idea na takot kang mag-fail sa negosyo o yung idea na paycheck to paycheck ka habang buhay? Kapag what is ang focus mo, mas natututukan mo yung immediate problems na kaya mong solusyonan ngayon. Tandaan, ang what if, yan ang nagpa-paralyze sa'yo. Pero ang what is, yan ang nagdadala ng totoong resulta at progress. Pillar number 7, mapping out actions that achieve goals. Bakit karamihan ng tao kahit may goals, hirap pa rin maabot ito? Simple lang, kasi wala silang malinaw na plano. Sabi ni Alex Becker, ang difference ng successful sa average ay nasa plano. Kung average, puro wishlist lang. Gusto kong yumaman, gusto kong mag-business. Pero yung successful, may naka-breakdown na hakbang mula bukas hanggang next year. Isipin mo ganito. Step 1, tukuyin ang big goal. Halimbawa, makabenta ng 1 million pesos worth of t-shirts this year. Step 2,
Hatiin sa 5 mas maliliit na goals. Goal 1, gumawa ng unique at quality design. Goal 2, maghanap ng reliable supplier. Goal 3, mag-launch ng online or physical store. Goal 4, gumawa ng marketing campaign. Goal 5, makakuha ng 1,000 repeat customers. Step 3, i-breakdown pa into daily or weekly actions. Example, today, gumawa ng 3 design concepts. This week, research suppliers. Next weekend, launch Shopee store. Daily, post TikTok or Reels plus reply to inquiries. Overwhelming? Normal lang yan. Pero tandaan, goals are useless without a roadmap. Ang tunay na nagpapayaman ay hindi lang goals, kundi yung mga hakbang na ginagawa mo araw-araw. Pero ito ang malaking tanong, sa dami ng task, alin ba ang worth it gawin? Dahil kung mali ang inuuna mo, kahit gaano ka pa ka-busy, wala ka pa ring kikitain. Next pillar. Pillar number 8, focusing solely on what gets you paid. Sa dami ng ginagawa mo araw-araw, ilan ba doon ang talagang nagpapasok ng pera? Sabi na Alex Becker, karamihan ng tao at entrepreneurs, busy pero hindi productive. Kasi nasasanay tayo sa comfortable task, mga bagay na madaling gawin, pero walang direct connection sa income. Tulad ng paulit-ulit na pag-check ng email, pag-aayos ng logo, o endless research na walang action. Ang mga bilyonaryo, kabaliktaran, lagi nilang tinatanong ang sarili nila, number 1, does this get me paid? Number 2, kung hindi, bakit ko ito ginagawa? Si Becker mismo, imbes na unahin ang design ng website, nag-focus sa SEO at client acquisition. Doon agad pumasok ang pera. Branding, pwede na lang isunod kapag may kita na. Kaya ang mindset, results over business. Majority ng oras mo, dapat may ambag sa cash flow. Kung hindi siya nagdadala ng pera, pwede mong i-delegate, i-delay, o i-drop. Pillar number 9, people give money to people that get people. Alam mo kung bakit ang mayaman, lalo pang yumayaman? Dahil naiintindihan nila ang tao. Paano mag-isip, ano ang gusto, at paano magdesisyon. Ayon sa author, ang pera ay parang power. Nag-e-exist lang dahil naniniwala ang mga tao dito. Kaya kung gusto mong yumaman, kailangan mo matutong kumuha ng tao. Clients, customers, o supporters. Isipin mo si Steve Jobs, hindi naman siya laging likable, pero sobrang galing niya sa pag-intindi at pag-influence ng tao. Ang resulta, millions willing to pay premium para sa Apple kahit mas maraming murang smartphones. Kaya selling is everything. Kahit best product in the world, kung hindi ka marunong magbenta, walang bibili. Pero kahit average product, kapag magaling ang persuasion at marketing, pwedeng kumita ng millions. Money follows people who can move people. Pero kahit master mo ito, hindi pa rin sapat kung mali ang circle mo. Sino ba dapat ang kasama mo? Pillar number 10, find competitive friends and suitable mentors. Sino ang lagi mong kasama? Yung mga walang pangarap sa buhay o yung mga gusto ring umasenso? Sabi ng author, hindi lang mindset ang susi sa pagyaman, kundi mga taong nakapaligid sa'yo. Una, competitive friends. Kapag may kaibigan kang pareho ang goals at competitive din, nagiging healthy ang laban. Kapag nauna na siya, imbes na ma-down ka, nagagamit mo yon bilang motivation para galingan pa. Parang training sa basketball. Kung laging mas malakas ang kalaban, mapipilitan kang gumaling. Ikalawa, mentors. Para silang cheat code. Imbes na gumugol ka ng taon sa trial and error, tinuturo na nila agad yung tamang daan. Sila na ang duman sa hirap at ang role nila, bawasan ang years ng pagkakamali mo at i-guide ka sa mas mabilis na success. Find people who push you up, not pull you down. Dahil minsan, ang pinakamalaking upgrade sa sarili mo ay hindi bagong skill, kundi bagong circle. Pero kahit meron ka nito, kulang pa rin kung wala kang isang matinding desisyon. At yan ang nasa secret pillar. Secret pillar, making the decision to be wealthy at any cost.
Gusto mo lang ba yumaman o desidido ka talagang maging wealthy? Sabi ng author, ito ang secret pillar ng mga bilyonaryo. Yung decision moment. Ito yung araw na nag-commit sila na maging wealthy sa kabila ng takot at uncertainty. Kung kinakailangan, isulat mo sa papel ang I will become wealthy. Pirmahan mo at ilagay ang date today. Ilagay mo ito kung saan araw-araw mo nakikita. Para siyang kontrata sa sarili mo. Kapag pinirmahan mo na, wala nang plan B. Kahit may takot, kahit may risk, kikilos ka pa rin dahil wala ka ng ibang option kundi magtagumpay. Kaya ang tanong ngayon, ikaw, magde-decide ka na ba? At kung gusto mo pang tumaas ang kinikita mo ngayon, may mga practical tips tayo na makakatulong sa'yo. Panoorin mo na itong susunod na video. Click mo na. Watch now.